sa mga awit 101-2. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tinupad mo ang iyong pangako na kung saan kami nagkakatipon, ikaw ay naroon sa aming kalagitnaan. Narito ka, Panginoon. Nararamdaman namin na narito ka upang bayaan mo naman na kami ay itanghal ka sa iyong kaluwalhatian. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Luwalhatiin at itanghal sapagkat ikaw ang namamayani sa buong sanglibutan. Bayaan mong sa pagkakataong ito, dahilan sa ikaw ay narito, Panginoon, sambahin ka namin at itanghal bilang Panginoon ng buong sanglibutan. Sa tayong pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.
Atin pong sambitlain ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sihiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Tayo pong lahat ay sama-sama pong umawit, magpuri sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit, dumulog sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Bagamat marami tayong mga pagsubok, anumang pong mga pagkukulang o paghihirap, batid natin na ang Diyos ay tunay na tapat at dakila sa lahat. Mauna man nating hanapin ang Panginoon, pero ang Diyos ang unang kumatagpo sa atin. Ang Diyos ay natagpuan tayo natagpuan ng kanyang dakilang pag-ibig. Nawa sa umaga pong ito, hangarin ng bawat isa na manatili sa kanyang presensya. Tayo pong lahat ay sama-samang umawit, magpuri sa ating Panginoon. Sa
Panginoon, ang iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. O Diyos, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo, luwalhati ng pangalan mo, luwalhati ng pangalan mo. Patuloy po tayong umawit, magpuri sa Panginoon. Tunay nga po ang Diyos ay tapat, dakila sa buhay ng bawat isa. Ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Kaya nararapat lamang po na papurihan, sambahin natin ang Diyos ng habang buhay. Walang hanggan ang ating pagpupuri, ang ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ibigay natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Purihin natin ang Diyos. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman
pagsamba ko iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa, mawid po tayong lahat sa Panginoon. Ang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Tunay nga po, Diyos, na dakila ka, Panginoon. Nararapat ka lamang po, Panginoon, ng aming walang hanggang papuri at pagsamba, Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Tayo pong lahat, mangawit sa Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong presensya, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ibigay po natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos.
Marami pong salamat sa ating mapagpalang kanta buhat sa ating choir. At tunay na mapalad ang bawat isa sa atin ngayong pong umagang ito. At tunay na ihanda natin ang ating mga puso at pag-iisip. At tunay na papurihan natin ang ating Panginoon sapagkat magkakaloob na naman siya ng kanyang mensahe, kanyang mga salita, aral at tuntunin na ating magiging gabay at susundin sa ating pamumuhay. At tunay na nandyan na po at tunay na malapit na po at unti-unti nating ipagdiriwang ang nalalapit niyang kaarawan. Sa umaga pong ito ay tunay na hindi na po iba sa atin ang ating magbibigay ng kanyang salita. Ang kanyang home church po ay sa Baclaran at ito po ay kamag-anak ng ating Pastor Gamaliel Filio. At nakikita po natin siya, talagang kabataan pa lang niya ay kilalang-kilala na po natin siya kasi siya ang laging nandun sa mga advertisement, sa mga paalala, lalong-lalo na po sa ating unida sa Kalipunan. At kasama po rin niya dito sa ating piling ang kanyang buong family. At pakitatayo lang po pag inintroduce ko po sila, ang kapatid na Marita, yan po ang kanyang may bahay, kapatid na Hana, kanya pong anak, kapatid na Seth, at higit sa lahat ang kanyang minamahal na ina, kapatid na Elizabeth. Mapalad po tayo at tunay na papurihan natin ang ating Panginoon ngayon pong umagang ito sa paghahandog ng kanyang banal na mensahe na hiyahatid sa atin ng ating Pastor Irvin Rebucas na nakatalaga ngayon sa Palatio Unida Church. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Isang karangalan po na makasama ko po ang kalipunan ng mga banal at mananampalataya sa dako po ito ng Tipas. Higit sa lahat, isang pribileyo po na muli ko pong makasama sa pulpito ang aking pong minamahal at ginagalang na Pastor Galing. Actually, pagkakataon ito para maipaalam sa kanya. Siya po kasi ang ginamit ng ating Panginoon upang ang inyong lingkod. Bagamat hindi sa pagpapastor, isa ako sa siguro ay bungang araw, bungang hindi inaasahan ng kanyang ministeryo. Iba naman yung kanyang ginabayan para po maging pastor, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isa rin po ako sa naging manggagawa ng ating Panginoon. Tinuruan niya po kami, dinala niya kami sa pananampalataya, at under po ng communicant class, marami po siyang itinuro po sa amin, kasama po ng mga kapatiran natin doon po sa Baclaran. Lalo po yung aming pong generation, medyo ang struggle po kasi noon, yung mga ate at mga kuya po namin, medyo involved po sa may mga bisyo. So dahil purong kasama, pinangako niya po sa amin na meron kaming 4 Ws. Walang iinom, walang maninigarilyo, walang magsusugal, at walang magdadrugs. Nakatanim po yun sa puso't isipan ng bawat sa amin. At nung kami po ay makapag-asawa, dinagdagan namin ng isa pa. Sabi namin, walang mambababae. Kaya dahil po dyan, bawal po kami mababae, pwede kami manlalaki. Hindi nga lang kami pwedeng mababae. Pero with all that, mga kapatid, ay malaking karangalan po na muli na makasama ko po ang ating Pastor Galing. At siya po yung nagbigay sa amin ng mataas na standard sa kung paano ka maglilingkod, kung paano mo pangalagaan ang banal na iglesia ng ating Panginoon. Kasi naalala ko po na meron po kaming capsule na ginawa siya. May sinulat kami, sabi niya gano'n, isulat nyo dyan, 10 years or 5 years or 10 years from now, sino ka sa iglesyang ito? Ang natatandaan ko po na isulat ko po noon, maging mabuti at maging masipag at tapat na lingkod ng ating Panginoon. Sa di nasa pagkakataon,
Hindi ko po alam na tatawagin po pala ako bilang isang manggagawa. Kinikilala ko ho yun indirectly. Bunga po ako ng ministeryo ng ating Pastor Galing. Pwede po palakpakan po natin siya. At alam ko naman po, ang pangunahin, pareho kami ng home church ay Baclaran. Pero alam niyo ho, nagpapasalamat ako sa Tipas. Kasi po, kayo ang naging tunay na home church niya. Sapagkat kinalingan niyo po siya, hindi lang sa panahon ng kanyang kalakasan, maging sa panahon ng kanyang pag-edad, nariyan po kayo tumaalalay sa kanya. At lubos po kami nagpapasalamat sa pagmamahal na pinapadaman niyo po sa ating Pastor Galing. With all that, tayo po naman muna ay sandaling manalangin at dadako po tayo sa ating pagsamba. O Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang itong ginawad mo sa amin. Salamat sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa iyong lingkod upang makapagpahayag ng iyong banal na salita. Tanganan mo po ang aking labit isipan, napawang karunungan nagmumula sa iyong pagkaloob at mga kinabang kami sa larangan ng pananampalataya. Ito po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang binigay po sa akin ay meron po kayong theme. Tungkol po ito sa Mary's Eyes, Trust in the Impossible. Faith that trust God even when things don't matter. Kaya sabi ko kay Fred Jojo, so ang ituturo ko pala ay Mama Mary. Ano po ba yung panalangin kay Mama Mary? Hail Mary, full of grace. Ano sunod? The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Nako, huli kayo, sumasabay kayo sa akin. Ano ba to, Katoliko o Protestante? Well, ito isa sa mga sikat na panalangin. So magandang maging maliwanag po sa atin, biblical po itong panalangin na ito. Pero there is something wrong dun sa last 2 lines. Sapagkat sinabi roon, pray for us sinners now and at the hour of our death. Nagkaroon po ng problema doon sa pagkakilala na si Mary is full of grace. Full of grace, meaning natanggap niya po ang biyaya ng ating Panginoon. But pag sinabi mo ng pray for us sinners, ay sinasabi natin ngayon na siya po yung naging source ng grace. Pero yung full of grace, sapagkat recipient po siya. Bukod po siya sa lahat ng kababaihan na pinili ng ating Panginoon upang isilang niya ang anak ng Diyos, ang Mesyas. So yung full of grace, instead na recipient siya ng buong biyaya ng ating Panginoon, dahil ang naging translation or interpretation, manalangin ka para sa amin ng mga makasalanan, she has become the source of grace. Kaya siya ngayon na nagpapatawad doon po sa mga tao. Samantala, makikita natin sa pag-aaral po natin ngayon, kasama lamang po siya sa niligtas ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, na-appreciate ko naman, pabulong kayong sumasabay sa panalangin, ayaw yung mahalata na memorize po ninyo. Pero most of us, ay alam po natin ang bagay po na iyon. Ang aking pong text na binigay po sa akin ay sa Luke chapter 1 verses 26 hanggang 38. Pero marapatin nyo ho, medyo lalagpas ako ng kaunti sapagkat hindi ako pwede maghati ng part 1, part 2, part 3. So, dito po sa bahaging ito, sinabi po sa atin, nung ika-6 na buwan daw po ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Pangilang buwan po? Pangilang buwan po? 6. Ika-6 na buwan. Sapagkat before po mangyari na ito, ay nagpakita po ang anghel doon po kay Zacarias na ang kanyang asawang si Elizabeth ay magdadalang tao sa kabila ng ito po ay baog. Hindi siya agad naniwala, kaya siya ay pinarusahan ng Diyos. Ano nangyari kay Zacarias? Napipi po siya at hindi po siya nakapagsalita hanggang sa may luwal yung bata. Sino po yung kanyang anak?
Si John the Baptist. Sino po yung anghel na pinadala? Anghel Gabriel. Saan? Sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Mahalaga po yun, yung sabihin na siya ay mula sa lipi ni Haring David, itong si Jose. Actually, pati ang angkan po ni Maria, sapagkat ang Mesyas ay magmumula po sa lipi ni Haring David. Paglapit po ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, ay binati niya ito. At ang sabi pong ganon, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Of all the people sa buong mundong ito, sa lahat po ng mga kababaihan, lubos po talagang pinagpala itong si Maria. Bakit? Sapagkat siya ang magdadala sa kanyang sinapupunan ng Mesyas, ang anak ng Diyos. Kaya dito, mabigat po ito na makita po natin ang isang karangalan, ang isang pribileyo, mga kapatid, na si Maria ang siyang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Na ano pong tawag po sa kanya? Ito ay tatawaging Jesus. At ano po ibig sabihin ng pangalang Jesus? The Lord is salvation, or the Lord saves. Ang sabi po ay magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Mga kapatid, pag tinawag po siya ng anak ng kataas-taasan, ay naglalarawan po ito bilang anak po ng Diyos. So yung first part po ng mga kapatid ay naglalarawan, Christ as God is the Son of God. At ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. As man, the son of David, a name often given to the Messiah. Kaya kapag sinabing ang kanyang ama ay si David, ito po mga kapatid ay pangalan or title na ibinigay din doon sa Messiah. At alam po ito mga kapatid, lalo na ng mga Hudyo, ng mga Israelita, kapag sinabing son of David, siya yung Messiah na tinutukoy. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ano po bang ibang pangalan ni Jacob? Israel. Di po ba? Ang bayang pinili ng Diyos. At sabi ang kanyang paghahari ay magpakailanman at ito ay walang hanggan. Meaning, hindi po ito yung mga Hudyo lamang. Israel, at ang true Israel, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ano? Ang church. So it consists ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Kaya nung sinabi rito na maghahari po siya sa angkan ni Jacob, mga kapatid, ay maghahari siya sa lahat ng hinirang ng Diyos. Hudyo man o Hentil. At ang kanyang paghahari ay magpakailanman. At tumutukoy ito, mga kapatid, sa kanyang iglesia. Kaya nga mayroon pong church na nagkakatipon-tipon, umaawit, nagpupuri, dumadalangin sa ating pong Panginoong Diyos. At kabilang po ang ating iglesia. At sa dakong ito ng Tipas, ay ang Tipas Unida Church. Amen po ba? At sabi niya gano'n mangyayari, paano mangyayari ito? Gayong ako ay isang dalaga. So, common po kasi yun. Di ba sinabi, manganganak ang isang dalaga. Ayon po doon kay Isaiah. Anong ibig sabihin na manganganak ang isang dalaga? Sapagkat sino po ba ang karaniwang manganganak?
Yung mayroong asawa. So kaya kapag binabanggit yung mayroong dalaga, sabi ko, oo nga no, kaya pala sinasabing dalaga sapagkat hindi pa siya ikinakasal. Wala pa siyang asawa. Mataas ang moralidad na kailangan po nating makita. Hindi pwede na hindi po sila kasal at siya ay manganganak o maglilihi sa panahon ng kanyang pagiging dalaga. Alam naman po natin yung kasaysayan na sila ay nakatakda pa lamang ikasal. Bagamat yung nakatakdang ikasal sa kanila pong kultura ay katumbas ng kinasal sila, pero hindi pa po sila yung literal na pinag-isang dibdib at maaaring gawin na sila ay magsama at magtalik. Pero yung with all the legality ng pagiging mag-asawa, naroon na maliban po doon sa physical intimacy. So, dalaga pa po siya. At sabi pong ganun sa kanya ng banal na Espiritu, sinabi po sa kanya ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. At ang sabi nga nun, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat totoo naman yon. Paano kung manganganak? Hindi pa naman ako nakikipagtalik. Paano kung manganganak ako'y isa pang dalaga? Hindi pa kami kinakasal ni Jose at paanong mangyayari ito? Kaya ang sabi, lililiman po siya. Bababa sa kanyang Espiritu Santo at lililiman po siya nito. Maganda rin po na makita natin sa part na ito na kung paano si Kristo ay naging perpekto. Sapagkat si Kristo ay walang kasalanan. So pag pinag-usapan po natin about theology, so lahat ng taong pinanganak ay mga makasalanan. Di po ba? Meron po bang hindi makasalanan dito? Lahat po tayo ay makasalanan. Sapagkat pangunahin, meron po tayong minanang kasalanan. Ang tawag po nila doon ay original sin. Bukod pa sa actual sin na nagagawa po natin. Yung ating kinumit, yung mga mga masamang ginawa natin, at gayon din yung mga mabuting dapat natin gawin ay hindi po natin ginawa. So yung sin of commission at sin of omission. Di po ba? Pero meron na tayong original sin. But si Kristo, mga kapatid, ay nanatiling banal. Sapagkat pangunahin, siya po ay ipinanganak hindi sa magitan ng natural na kaparaanan na ang babae at ang lalaki ay magsisiping. So, wala po si Christ even ng minanang kasalanan. Kaya si Kristo ay banal. Ang question ng iba, pero ganun pa rin naman, di ba si Mary ay makasalanan? Naroon yung kanyang dugo. At ang dugo niya ay makasalanan, kaya si Kristo ay meron ding minanang kasalanan. Kaya ang sagot po mga kapatid ay ito. Scientifically speaking, mga kapatid, ang baby pala sa kanyang sinapupunan ay hindi po part ng katawan ng babae. Bagamat nasa loob siya ng katawan ng babae, hindi siya part ng katawan ng babae. Lalabas, mga kapatid, kahit sanggol pa lang po yan, makikita, meron siyang sariling DNA. Bagamat matatrisyo kung sino nga ang kanyang tunay na magulang, pero ang bata sinapupunan, may sariling DNA. Unique. Ang bawat tao may kanya-kanyang DNA, hindi po pareho. Pero ang pinakakasagutan po doon, mga kapatid, sapagkat ang banal na Espiritu ay bumaba kay Maria at nilimliman po siya. So meaning, mga kapatid, makikita po natin dito na natili po na banal ang ating Panginoong Jesucristo at wala siyang minanang kasalanan at wala siyang anumang kasalanan sapagkat si Kristo ay tunay na banal. Amen po ba? Sapagkat kung si Kristo ay makasalanan, may bahid ng kasalanan, at kung nagkasala siya ng anuman, hindi na po siya maaaring karapat-dapat na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang makasalanan ay hindi kayang bayaran ang kanyang sariling kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya magandang maging maliwanag po sa atin yan. God is perfect and holy. Hindi siya nagkasala kailanman. Kaya sa kanyang kapanganakan, sinunod ang lahat ng kautusan, hanggang siya sa itumanda, hanggang siya mamatay, lahat ng bagay na ginawa, ay ginawa niya bilang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos.
Tapos sabi pa sa kanya, natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. So si Elizabeth ay baog, pero ngayon ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. Hindi po ito isang bagay na bago. Actually, sa lumang tipan, sino po yung kilala ninyo na baog at lipas na sa kanyang panganak? Si Sarah. Sino pa? Si Rebecca. Sino pa? Si Hannah, yung nanay ni Samuel. Makita po natin dito, meron pong divine intervention. Sapagkat hindi normal na ang isang babae na lipas na sa kanyang panganak ay magdalang tao. So himala po ito. Pero ang Diyos gumawa ng higit pang himala na hindi na maaaring maulit pa kailanman. At ito'y natatanging naganap dito kay Maria. Sapagkat higit doon sa babae na lipas na, di po ba? Kasi mapapansin ninyo, no, kinausap po ng anghel, itong si Zacarias, ang sabi niya ganon, she will bear you a son. Anak mo yon. Pagdating po dito kay, kinausap po si Jose, ang sasabihin po roon, she will bear a son. Hindi mo anak. Kaya pag binasa niyo yung buong Bible, actually, si Joseph ay hindi tinawag directly na tatay niya si Jose. But rather, ang kanyang inang si Maria at ang kanyang mga kapatid. Sapagkat ini-stress at binibigyan diin o ini-emphasis po doon mga kapatid na si Kristo ay hindi ipinanganak sa karaniwang paraan. Yung baog na mga anak, himala siya in a way sapagkat baog na. Pero dumaan pa rin sa proseso ng naturan. So may asawa po sila at nanganak. Pero this time mga kapatid, isang kakaibang himala na ginawa ng ating Panginoon, hindi pa siya nakakaranas, ay nagdalang tao na siya. At kailanman, hindi na po ito mauulit. Kaya nga lubos na pinagpala itong si Maria, sapagkat sininami-dami ng mga babae na maaari na magdala sa kanyang sinapupunan ng Mesyas, ay siya ang kinulugdan at pinili ng ating Panginoon. Sapagkat tunay ang sabi, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ang lahat ay posible sa Kanya. Amen po ba? Tayo, limitado sa lahat ng bagay. Pero ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Mapangyayari niya ang lahat ng ito. Kung paanong ang isang baog na sinapupunan ng isang babae ay magkaroon ng anak, even yung hindi pa nakikipagpisan ay manganganak ng isang lalaki. At ito'y papangalan nga na Jesus. Kaya after nun mga kapatid, may kita po natin, dinalaw po ni Maria si Elizabeth. At nung marinig ni Elizabeth ang bati po ni Maria, ano po nangyari? Nagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan, napuspos ng Espiritu Santo itong si Elizabeth at buong galak na sinabing, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon sapagkat pagkarinig ng iyong bati ay nagalak sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. At ang sabi nga nun, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, dito po natin makikita, in Mary's eyes, nagtiwala siya sa mga bagay na imposible. Ano po sa palagay ninyo yung imposible na maaaring mangyari po dito? Unang-una po yung virgin birth. O tawag po ng iba po dyan, ang mas proper daw ay virginal conception. Actually, yun yung unang himala. Kaya sabi niya, paano mangyayari ito? Samantalang ako'y dalaga pa. So yun po yung unang himala na kailangan po nating makita. Virginal conception, si Kristo ay
napunta sa kanyang sinapupunan sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu Santo. Ano po yung pangalawa po doon? Na maaari natin makita. Minsan hindi natin agad napapansin yun eh. Pero ang pangunahin po doon, kapag ka-birthday ni Christ, every Christmas, pinagdiriwang po natin, how come na hindi natin sinasabi, Jesus Christ, happy 2,000, more than 2,025 years old. Di po ba? Taon-taon pinagdiriwang po natin, pero hindi natin binibilangan ng edad. Kasi actually, ang pinagdiriwang natin, hindi talaga yung kanyang kaarawan. Ano sa palagay niyo pinagdiriwang po natin doon? Yung kanyang pagkakatawang tao. The incarnation of Christ. Ang isang himala na kailangan po natin makita, paano na ang Diyos ay nagkatawang tao? Paano na ang isang makapangyarihan Diyos ay mapupunta sa sinapupunan ng isang mahinang tao? And that is the incarnation of Christ. Kailangan po maging maliwanag sa atin, hindi po ito conversion. Meaning, Diyos, tapos naging tao na siya. Parang sinasabi po roon, si Kristo na Diyos, naging tao na lang siya. So, kailangan po natin makita, kasi sinasabing incarnation, nagkatawang tao, nung si Kristo ay nagkatawang tao, Diyos pa rin po ba siya? O hindi na? Diyos pa rin. Hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Kaya sabi nga sa Filipos chapter 2, verse 5 onwards, di ba? Tayo maging magpakumbaba. Kung paanong si Kristo ay nagpakumbaba, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. At siya'y sumunod sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan, hanggang kamatayan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Hindi nangangahulugang nawala ang kanyang pagka-Diyos. Kailangan po natin na makita na hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos nung siya po ay nagkatawang tao. Kaya makikita po natin doon, mga kapatid, si Christ, 100% God and 100% man. It's a incarnation, not a conversion. Magandang maging maliwanag po sa atin yun, mga kapatid, na makita po natin na sa kanyang pagkakatawang tao, kaya nga sinabi, di ba, one person in two nature. Si Kristo lang, sa banal na Trinidad, ang merong isang persona na may doong dalawang kalikasan. Meron po siyang divine nature at meron po siyang human nature. Sapagkat kung si Christ ay hindi Diyos, hindi niya kayang bayaran ang ating po mga kasalanan. At kung si Christ ay hindi tao, hindi niya pwedeng bayaran ang kasalanan ng tao. Kung baboy ang inutang, baboy din ang kabayaran. Kung tao ang nagkasala, ang tao ang magbabayad. Ang problema, ang tao, hindi niya kayang bayaran ang kanyang sariling kasalanan. Kaya't ang Diyos ay nagkatawang tao. At siya ang namagitan para sa atin. Kaya nga kapag pinagdiriwang po natin ang karawan ng Paskuhan, laliman po natin. It's not about the birth of Christ. It's about the incarnation of Christ. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao. And mind you, ang suffering ni Christ, bagamat ang consummation nito ay yung pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo, ito'y nagsimula. Kailan? Nung siya'y ipanganak bilang isang tao. Would you imagine? Makapangyarihan, namuhay na gaya ng isang mahina. Walang kagutuman, nagutom. Walang karamdaman, nagkaroon ng karamdaman. Walang kauhuan, nauhaw. Walang kamatayan, nakaranas ng kamatayan. Kaya ang pagdurusa at ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nagsimula na siya ipanganak na gaya ng isang tao. Diba? Ano po bang alam natin sa kasaysayan ni Christ? Pinanganak po siya saan? Sa sabsaban.
Tapos ang sabi pa, bakit ganun po, Pastor? Yung after niyang panganak, ang susunod na yung 12 years old. After nung 12 years old niya, na nakita siya sa templo, yung nasa age na siya ng mga 30 years old plus. Ba't walang sinulat sa Bible nung pagitan nung kanyang infancy, nung kanyang pagiging kabataan, at yung kanyang pagiging kabataan patungo doon sa adulthood? Simple lang po ang sagot ng mga theologian po dyan. Sapagkat si Kristo ay namuhay na gaya ng isang tao. Because He is a true human and at the same time, true divine. So hindi siya half God, half man, God na naging man o man na naging God, but 100% God, 100% man. Fully God and fully man. Amen po ba? Amen po ba? Ano kaparaanan makita po natin na tunay po na si Maria ay nanampalataya sa bagay na kanyang nakita? Well, yung pangatlong bagay kasi na kailangan natin makita rito, na-witness ni Maria yung Trinitarian work of God. Anong ibig mo sabihin, Pastor, sa bagay nito? Yung banal na Trinidad, mayroon lamang iisang Diyos na mayroong tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Anong ibig mo sabihin na-witness itong lahat ni Maria? Sino po ba ang nagsugo ng anghel upang kausapin si Maria? Sino? Ang Diyos Ama. Nasa verse 26 po yan. Sa verse 34, paano naman natin makikita na yung banal na espiritu ay kumilos sa kanya? Sapagkat sinabi niya, paano mangyayari ito? Gayong ako'y isang dalaga. Ang sabi po, ay bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman kanya. Kaya't ang magiging anak mo ay banal at tatawaging kataas-taasan. That is the Holy Spirit na kumilos at lumimlim sa kanya upang ipanganak yung pangatlong persona, ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ito, makaka-relate yung mga kababaihan dito eh. Diba? Kapag andun yung sanggol sa iyong sinapupunan, ang common mo maririnig po nun, after nilang manganak, actually, namimiss po nila yung bata doon sa loob ng kanilang tiyan. So, namimiss nila yung may malaking tiyan. Nandun po yung bata. Pero sa larangan ng panampalataya, kay Maria, lahat naman ng babae, karaniwan, ay nagsilang. Pero siya, sa kanyang sinapupunan, mga kapatid, ay banal. At ito ay anak ng Diyos. So, siya yung pangunahing witness ng ginawang himala ng ating Diyos sapagkat namumukod tangi siya sa lahat ng babae sapagkat siya ang kinasangkapan ng ating Panginoon upang ipanganak niya ang Mesyas. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, paano natin nasabi na talagang nanampalataya si Maria dito? Ano bang sabi ni Maria sa verse 38? Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kaya sasabihin ng ibang pananampalataya ng mga Katoliko, mas makapangyarihan si Maria. Bakit? Sapagkat kung tumanggi si Maria, nadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang batang si Jesus, hindi mangyayari ang pagliligtas ng Diyos. But because God is sovereign, do you think tatanggi si Maria? Hindi po. Si Maria ay nanampalataya na mangyayari ang bagay na ito. At anong sabi? Sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. May isa pa nagpatunay. Si Elizabeth. Sabi ni Elizabeth doon sa verse 45, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng ating Panginoon. Nanampalataya po ba si Maria? Opo. Alipin siya ng Panginoon at sinabi ni Elizabeth, mapalad ka
sapagkat nanalig ka na matutupad sa iyo ang sinabi ng ating Panginoon. At hindi po natapos doon. Si Maria ay umawit. Ito po yung tinatawag nilang Magnificat. Sabi nga ni Maria sa kanyang awit, sabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. So ito yung sasagot sa atin doon. Sinasabi mo kung hindi pumayag si Maria, hindi magaganap ang pagliligtas ng Diyos. Kaya mas makapangrihan si Maria. Kaya ang sagot dito, alam niyo ba kung sinabi ni Maria sa kanyang awitin? Nagagalak at nagpupuri siya dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Hail Mary. Ano po bang ibig sabihin ng hail? Sabi po pala ganon, all health, happiness, and prosperity attend thee. Kalusugan, kaligayahan, at kaunlaran ang siyang sumakanya. But hindi siya naging makapangrihan, kundi nalasap niya lang ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya si Maria ay hindi tagapagligtas. Si Maria ay kasama sa mga iniligtas. Wala siyang kapangyarihan. Kaya sabi ko nga sa inyo, biblical po yun eh. But the problem is, sa last 2 lines, pray for us sinners. Si Maria ay nakasumpong lang ng kaligtasan. May sagot pa rin po sila dyan. Ang sabi nga naman, hindi. Yung pagliligtas na sinasabi dyan, ay maligtas siya sa kahihiyan, na masumpungan siya, na buntis siya, samantalang nakadagda siyang ikasal kay Jose. Pero, paano mong sasabihin yun? Sapagkat ang Diyos nga ang nagsabi kay Maria na magdadala ka. At wala pa nakakaalam during that time. Kaya, dagdagan pa natin. Sabi niya ganun, sapagkat nilingap niya ang kanyang alipin, mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Mapalad talaga siya sapagkat siya nga ang nagdala sa sinipupunan ng message na pinangako ng Diyos. Pero tingnan niyo po kung gaano ang laman ng awitin po nito. Pinupurihan niya ang ating Panginoon. Sabi niya po doon, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Diniklara niya, pinroklaim niya ang attribute of God. Ano yon? He is almighty, He is holy, at ano po yung isa? He is merciful. So hindi mo pwedeng ikahon na malalagay si Maria sa kahihiyan sapagkat lalabas na nagdalang tao siya nang hindi kay Jose. Hindi siya iniligtas sa ganun lamang na kailangan po nating makita. At kailangan nating maging maliwanag na si Maria, bagamat ginamit ng ating Panginoon upang ipanganak ang Mesyas, ni katiting. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang minana, wala siyang nahagip na kahit nakaunti man upang maging tagapagligtas at tagapamagitan sa ating Diyos. Kaya siya nagpuri sa ating Panginoon. Kaya't siya bahagi ng kaligtasan na ginawa ng ating Diyos. Kaya sabi niya, ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Pinakita niya pa mula doon sa verse 51. Ipinakita niyang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at ipinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. God's sovereign action in reversing certain social condition. Di ba parang sa Pilipino, di ba? Ang buhay natin parang gulong. Minsan, nasa itaas ka, minsan, nasa ibaba ka. Pero mga kapatid, sinasabi sa atin ng Diyos, kaya niya baliktarin ang lahat ng bagay. Yung mga palalo ay kanyang ibababa, at ang mga aba ay kanyang itataas. Walang imposible sa Diyos. Kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa mundong ibabaw nito, sa isang kisap mata, sa isang iglap, ay maaring lumagapak sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba?
Amen po ba? Kahuli-hulihan, sabi niya ganun sa verse 54, tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman, ay nagpapaalala na kung paanong tinupad ng Diyos na mahabagin ang kanyang pangako sa bayang Israel. Sapagkat ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang katuparan at kaganapan ng pangako ng isang Mesyas na darating na magliligtas sa kanyang bayan. Yun yung nakita ni Mary sa kanyang mga mata. Yung virginal conception, yung incarnation of Christ, at yung pong Trinitarian work of God. Sa ating mga mata, kaya po ba nating awitin ang awitin ni Maria na sabihin po natin na nagagalak ang ating puso sapagkat tayo ay nilingap ng ating Diyos? At bilang mga mananampalataya, ay hahayag natin ng ating Diyos ay makapangyarihan, ang ating Diyos ay banal, at ang ating Diyos ay, tingnan ko kung nakikinig kayo, ano yung pangatlo? Mahabagin. At nagtitiwala tayo na ang lahat ay magagawa ng Diyos ayon sa kanyang banal na kalooban. At pinapaalala sa atin ang pangako ng Diyos. Sa pagdatal ng Mesyas ay pinapaalala sa atin na mayroon tayong pag-asa. At ano yung ating pag-asa? Na si Kristo ay muling magbabalik, kukunin niya ang lahat ng nanampalataya sa Kanya at dadalhin sa Kanyang kaharian. Although, hindi natin na-witness na mukhaan, but as a believers, na nag-aral ng Kanyang banal na salita, ito'y buhay na patotoo sa lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, na siya nga ang ating Panginoon at siya nga ang ating tagapagligtas. At tayo, sa kabila ng abalang mundong ating ginagalawan, patuloy po tayo nagkakatipon-tipon bilang iglesia ng ating Panginoon, umaawit, nagpupuri, niluluwalhati ang kanyang banal na pangalan. Ipinapahayag ang kanyang kaluwalhatian. Ipinapahayag ang kanyang kapangyarihan. Ipinagmamalaki ang bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang kabanalan at sa kanyang kahabagan. At nananampalataya tayo na sa lahat ng bagay na gaganap, God is in control. Because God is sovereign. So anuman ang ating kalalagayan dito, nagtitiwala tayo sa Diyos na ang lahat ng bagay ay nagaganap ayon sa kanyang banal na pangalan. At ang higit sa lahat, hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat tinitingnan natin na si Kristo sa kanyang pangako, tayo ay dadalhin sa kanyang kaharian. And time will come, we will see God face to face. Mga kapatid, kailangan maging maliwanag po sa atin yon. Looking forward po tayo ron. That we will see God face to face. At tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya patuloy po tayong nagdiriwang, patuloy po tayong nagkakatipon-tipon, at patuloy po tayo nagsusumikap ayon sa biyaya ng ating Panginoon, ay mamuhay po tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Sapagkat tayo ay iniligtas ng Diyos sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at sa kaparusahan ng kasalanan. Lahat po tayo kailangan ng tagapagligtas, at ang tinuturo ng banal na kasulatan, si Kristo ang ating tagapagligtas. Tumingin tayo kay Christ. At siya ang maging pangunahin kung bakit po tayo nabubuhay sa mundong ibabaw nito para sa kanyang kapurihan,
para sa kanyang kalawalatian, sapagkat siya'y nagkatawang tao upang tubusin at bayaran tayo sa ating makasalanan at makasumpong ng kaligtasan. Sa diwa pong ito, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. O Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri, niluwalhati namin ang iyong banal na pangalan. Napakadakila ng iyong mga gawa. Tunay ng kahanga-hanga sa lahat ng himalang iyong ipinakita. Sa kahabagang ipinadama sa aming mga makasalanan, na bagamat hindi karapat-dapat, ay pinagindapat mo, Panginoon, na makasumpong ng kaligtasan sa magitan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Panginoon, tulungan niyo pong makita ng mga mata ng aming kaluluwa ang kabutihang loob na ginawad mo sa magitan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng iyong Banal Espiritu'y buksan ang aming mga isipan, maunawaan, panampalatayanan, at mamuhay ayon sa pananampalatayang ito. Na kung paanong si Maria, na isang alipin mo na nagsabing, mangyari sa akin ang kalooban ng Ama. Ang bawat isa sa amin na magsabing, kami alipin mo, Panginoon, at mangyari sa amin ang iyong kalooban. At ihayag namin ang iyong kalawalatian, ang iyong kadakilaan, at manangan kami, Panginoon, sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, na tanging si Kristo lang ang tanging daan ng aming kaligtasan, at siya'y tapat magpakailan, kailan paman. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga banal sa dakong ito ng tipas, na patuloy nagkakatipon-tipon, puspusin ng kagalakan ang kanilang mga puso, at makita mo ng bawat isa'y nagsusumikap na maging tapat na alipin mo at magbigay ng kalawalatian sa iyong banal na pangalan. Salamat po na marami. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat.
ng pusong may lugod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Aniyahan po sa harap yung lahat ng sumapit sa kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal para sa pagbabasbas. Mangyaring pumunta na po sa harapan. Kung wala na po, maaari na po tayong lumapit kung tayo po may nais ipagpasalamat.
O Diyos, sama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpupuri, nagluluwalhati sa iyong banal na pangalan. Salamat sa araw ng Panginoon na nagkakatipon-tipon ang iyong mga banal upang purihin at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng kapahayagang amin narinig mula sa awitin, sa mga panalangin, at ganap na kapahayagan ng iyong salita ay tunay na tumimo sa puso't isipan ng bawat sa amin. Sa kapangyarihan ng iyong banal Espiritu ay magbigay ng pagkaunawa at ng pananampalataya at mahamon ng bawat sa amin na ito'y aming panampalatayanan at aming pong isapamuhay. Itulot mo nawa sa magitan ng pagbabasa ng ilang talata pa nang wala mong kabuluhang alipin, ay patuloy tanggapin ng bawat isa ang basbas at pagpapala na tanging sa'yo lamang nagmumula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-arap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa magitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. 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 Atin pong sabitlain ang atin pong mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo, na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa ating lahat at welcome po sa Tipas Unida Church, the church that sa atin pong mga pagbabalita ngayon pong November 30, 2025, para po sa ating naging pananambahan, ang naghatid po ng mensahe ang atin pong Pastor Ervin Rebucas, tanging awit, Brother JC Cayabyab, Brother Bryce Ocampo, and Brother Noah Pagkalinawan, gayon din po ang TUC Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Brother Bryce Ocampo. Hymns leaders po natin, Sister Jeneline Dimagila and Brother G-Boy Ochol, narration leader ang inyo pong lingkod. Sa atin naman pong pananambahan next week, December 7, 2025, ito pa rin po ay sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Reverend Gamaliel Filio. Tanging awit, ang family po ng atin pong Reverend Gamaliel Filio, gayon din po ang TUC Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Brother JC Cayabyab, Hymns leader, Sister Yvette Balida, narration leader, Predicator June Pagsisihan. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating pong December 4, 2025, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong TNP June Cayabyab, Patnugo TNP Joey Talampas, Testimony Sister Annabel Pagkalinawan, tanging awit ang inyo pong lingkod at hymns leader, Sister Grace Cayabyab. Flower sponsor po natin para po sa linggong ito, Sister Lorna Rayos del Sol. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-1790-65. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer through GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po para po sa ating NOAA Project Building Blocks, ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation din po ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Ang prayer meeting po ay nagpapatuloy. Ito po ay every Wednesday sa ganap po na ika-6 ng gabi via Zoom. Ang Zoom link po ay pinapadala sa atin pong TUC members chat group. Sa darating naman pong Sabado, December 6, 2025, ang atin pong Family Bible Study ay magkakaroon po ng Birthday and Christmas Fellowship. Ito po ay sa ganap na 1:30 ng tanghali dito po sa ating iglesia.
Muli po, dito po yan gaganapin sa ating iglesia sa darating na Sabado at magre-resume na po ang Bible Study January 2026 na po. So ito na po yung magiging last activity ng atin pong Family Bible Study. Ang atin din pong Sunday School ay nagpapatuloy. Lahat po ay ini-invite na dumalo at makisa sa atin pong pag-aaral every Sunday sa ganap po na 8:08 ng umaga dito po sa ating iglesia. For adult class, meron pong online class. Atin naman pong batiin ang magdiriwang ng kanilang kaarawan para po sa linggong ito. Happy birthday po sa darating po na December 3, Sister Marjorie Talampas. Happy birthday po at para po sa karagdagang pagbabalita, meron po tayong mapapanood na teaser video para po sa ating Christmas presentation. Ako nga pala si Liza, ang gaganap bilang si Elsa sa kantahanan. Hi guys, ako si Red, gaganap bilang Lando. Abangan nyo kung anong gagawin ko ha. Hi guys, I'm TX, ang gaganap bilang si Makmak sa aming musical play. Hello po, ako po si Aish. At ako po ay gaganap bilang si Nene. Hello everyone, ako po pala si Ella at ako po ay gaganap bilang si Jajan. Panoorin niyo po ang kantahanan namin dito sa Tipas Unida Church sa December 19 at 20. Ito po ay collaboration with UC Choir, PAW, Young Adults and Upward Youth. Balita ko po ay nagkakaubusan na sa ticket, kaya bumili na kayo! Hindi lang ito basta presentation dahil ito ay fundraising din para sa aming Noah Project. Tara guys, bili na kayo ng aming ticket. Just message us or punta lang kayo sa aming Tipas Unida Church. And for more details, follow us sa aming FB page, Tipas Unida Church, at ang aming Upward Youth. Samahan niyo po kami sa isang gabi ng musika, pamilya, at pananampalataya. Aabangan ko kayo dun ha. Kita-kits guys! See you there! Kantahanan ay malapit na. See you guys! Ang kantahanan ay malapit na. Kantahanan ito ay malapit na! Ang kantahanan ay malapit na. Ang kantahanan ay malapit na. Ayan, at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Karagdagang pagbabalita po na meron na po tayong total of 103 tickets sold for day 1 and day 2. So ayan, maraming salamat po sa patuloy na support and magkakaroon po ulit tayo ng booth doon po sa likod para po sa mga gusto pa pong bumili. At hinihikayat din po natin ang lahat na patuloy pong suportahan ng ating pong building blocks for the Noah Project. At para po sa mga nagbigay for the previous weeks, maraming salamat po at magkakaroon po tayo ng cake raffle. Pastor Irvin, pwede po bang bumunod po kayo? Thank you po. Congratulations po kapatid na Aura Ocol. Thank you po sa inyo pong support. Ayan, meron po kayong Choco Cake Roll. Ingat po sa sugar. Ayan, muli maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pag-support sa Noah Project. Tayo pong lahat ay tumayo. Mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi